at ako pinagtagpo, nag-usap ang ating puso, nagkasundong magsama habang buhay. Bumibili sila doon sa tindahan namin. Tapos one time, inutusan siya ng ate niya kasi nurse na bumili ng stocking. Hindi ko alam na tindahan pala ni Ma'am Divine yun nila. Pagbili ko ng pantyhose, nahihiya ako. Tama-tama ako ang papasok ako nun dito sa PUP dahil nagtuturo na ako nun. Tapos, nakarolyo pa yung buhok ko kasi nakadamit na ako kaya lang basa yung buhok ko. Tapos, nagmamadali ako. Pero siya, nakita ko na dumaan bagong ligo siya, papasok yata sa eskwelahan. Doon yata niya ako first na nakita nung bumili siya ng stock. Doon ko lang siya nakita na ako parang iba agad ang pakiramdam ko nung makita ko. Parang ba maganda yun. Tapos from then on, alam ko nag-frequent siya doon sa tindahan. Bili siya ng bili ng store. Lagi akong bumibili, kahit marami na akong candy sa bulsa, bibili pa rin ako ng stork. Stork lagi ang binibili ko eh. Pero kasi dahil nagtatrabaho na ako, hindi na ako masyadong nakakapagtinda. Nakikita niya si Edna. Si Edna nga lagi ang tao, binabantayan ko siya ang magtinda, hindi naman siya nagtitinda, hindi ko nakikita. Akala ng mga kapitbahay si Edna ang nililigawan niya kasi lagi niyang magkausap. Ang di alam nila, ginagamit niya si Edna para makapanghingi ng picture sa akin, para makapangumusta sa akin. Lagi kong kakutsaba si Edna na kung paano lalabas si ate niya. Inumpisa na ni Edna, gogo po kasi hindi naman masyado, gano'n. Tapos, kinuhaan niya ako ng picture, ninakawan niya ako ng picture, yung pinakuha niya itong... Si Edna pinaliligawan niya ang tulay eh. Ay, gusto ko si ating ligawan, sabi kang ganyan. One time, dahil lang nagpupunta-punta na doon, may hawak na picture si Edna, ate yung binigay mo lalaki. Minsan sabi ko, aakit ako ng ligaw. Nagsabi siya na gusto niya daw na manligaw. So sinabi ko yung tradition sa bahay na hindi pwedeng ganun-ganun ligaw sa tindahan or ano. Sabi ko dito sa amin kasi requirement na dadalaw ka talaga sa bahay. Nung dumadalo ako noon, pagka minsan hindi ko pa yata siya girlfriend nung kami naisama ko siya sa binyagan nung kapatid ko, nung pamangkin ko. Nung pauwi na, somehow may idea na siya na nasasagutin ko na siya eh. Tapos sabi niya, nasa sasakyan, sabi niya, sinasagot ko na. Parang something like, sinasagot ko na daw siya. Eh, hindi ko ma-deny. Siyempre, mapapansin niya naman yun, mahahalata niya naman yun eh. Sabi niya, sasagutin kita, sige, dumalaw. Pagdalaw mo sa bahay, doon mo malalaman kung ano sasabihin ko. Sabi niya, May 4 ko daw siya sinagot. So, lagi niya sinasabi, nung binyag pa lang, sinagot ko na siya. Kasi kung hindi kita sinagot, sabi ko, dumalaw ka muna sa bahay. Kinukulit ko siya na gusto ko siya. Saturday, May 6, dumalaw siya. Doon ko tinanggap, din ako sumagot. Sinagot niya ako eh. Tuwa naman ako. Niyaya ko siya na mag-date kami. Girlfriend ko na siya ata siya noon eh. Mag-date kami na nagpunta kami sa Cubao, kumain kami sa 3M Pizza. Sumama siya sa akin sa Batangas. Nung hindi siya nagpaalam, napilit ko siya na pag na tayo, huwag ka magpaalam. Kasi hindi ka papayagan eh. Pero sumama siya ba, pag alis namin na umaga, gusto ko siya ipakilala sa mga nanay at tatay ko sa Batangas. Tapos, nung nakilala niya, tuwan-tuwa naman yung nanay at tatay ko, ganyan. Tapos pagkakawa namin, bumalik din agad kami sa Manila, baka mapagalitan, hindi alam eh. Pagmahal mo yung tao, kahit ngayon, hanggang ngayon. Kaya nga pinag-uusapan namin, parang walang nagbabago sa amin kasi yung we look forward always to the time na we could sit together and talk, tapos magkakape lang kami, kahit hanggang gabi yun. Napakabait na asawa, napakabait na nanay. Lagi kaming nagkakasundo kami. Wala kang, halimbawa, di ba yung ibang mag-asawa, laging lalaki lang ang nasusunod. Sa amin, pinag-uusapan muna namin, kaming dalawa pareho nagde-decide. Very caring talaga siya. Tapos,
relatives. Sa akin, particularly, napaka-protective. Kaya feeling mo parang Reyna ka na. Alam mo yun yung feeling mo parang lagi kang merong kang shield palagi. Siguro, sikreto namin mag-asawa, kaya kami tumagal eh. Katapatan ko sa kanya at katapatan niya sa akin. We really communicate frequently. Teacher ka ba? Kasi tinuruan mong magmahal ng puso ko eh. Maganda ka ba? Kasi uuwi na yung nanay ko sa Batangas eh. Boom!